David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1741. Ito na lang na ang kaluluwa ay hindi perpekto, lahat ay maayos ngayon. Mahinang sabi ni Gorfind. Tumayo si Gayuhan at tumingin kay David at sa iba pa ng walang laman. Bagamat mayroon siyang ilang mga impresyon kay David sa sandaling ito, tila wala itong alam. Nang makita ito, nagmamadaling kinuha ni na Gefuhay at Gejie si Gayuhan. Naalala pa ni Gayuhan si Gefuhan, tutal sila naman ang pamilya Ge. Kumusta ka na, binata? Naisip mo na ba, gusto mo bang turuan kita ng iyong isip, martial arts, o gusto mo ng isang uri ng mahiwagang sandata? Tanong ni Gorfind kay David. Pero who knows, umiling si David. Pagdating sa cultivation techniques, ang kanyang concentrated heart art ay isang superior immortal art, at pagdating sa divine weapons, ang dragon slaying sword sa kanyang kamay ay isa ring superior spirit sword. Nang makitang umiiling si David, bahagyang kumunat ang noo ni Gorfind, what do you want? Wala sa amin ang may gusto niyan. Gusto ko lang malaman kung sino ang tatay ko. Pwede mo ba akong tulungan? Tumingin si David kay Gorfind at nagtanong. Hindi madali, pinipilit mong lumabas ang isang patak ng dugo. Ang casual na sabi ni Gorfind. Nang makita ito, napakunot ang noo ni David, at mula sa gitna ng kanyang mga kilay, dahan-daang tumulo ang isang patak ng asensya ng dugo at tuluyang lumutang sa hangin. Iniunat ni Gorfind ang kanyang daliri at saka bahagyang hinawakan ang blood essence. Ang patak ng dugong iyon ay agad na hinigop sa katawan ng Gorfind. Kaagad pagkatapos, nakita ni David na biglang nagbago ang mukha ng Gorfind mula sa pagkagulat, at pagkatakot. Sa pagkakataong ito, maging ang paghinga ni Gorfind ay naging mas mabilis. Sa pagkakataong ito ay medyo nalilito si David. Hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon ng ganoong ekspresyon si Gorfind. Pagkaraan ng ilang sandali, nakahinga ng maluwag si Gorfind. Puno na ng malamig na pawis ang noo. Senior Gorfind, kilala mo ba kung sino ang aking ama? Apurahang tanong ni David. Tumango si Gorfind na ikinatuwa naman ni David. Matagal na niyang gustong malaman kung sino ang kanyang ama at kung ano ang kanyang pagkakakilanlan. Bakit tinatawag siya ng maraming tao na anak ng dragon? Talaga bang dragon ang ama niya? Ngunit habang hinihintay ni David na sagutin siya ni Gorfind, dahan-daang sinabi ni Gorfind, parang alam ko kung bakit ginalaw ng matandang demonyo ang iyong banal na kamao ng liwanag, at malamang na may nakita ang matandang ito. Kilala ko kung sino ang iyong ama, ngunit hindi ko masabi, ngunit isa lang ang masasabi ko sa iyo, ang iyong ama ay isang taong hindi ko kayang tingnan. Nang marinig ito ni David ay natigilan siya, dahil sa paningin niya, itong si Gorfind ay parang diwata, ang galing ni Gorfind, iwagayway lang ang kamay, takot na mawala ang buong mundo. At ang kanyang ama pala ay isang karakter na hindi kayang tingnan ni Gorfind. Sino ang sarili kong ama? Habang nag-iisip si David, biglang sumimangot si Gorfind, sobrang pangit ng mukha, at nakakatakot ang ekspresyon niya. Senior Gorfind, anong problema mo? Apurahang tanong ni David. Ang kapangyarihan ng batas ng langit at lupa ay masyadong masama, at hindi ako makahinga kapag ito ay pinigilan. Sabi ni Gorfind na nakakunot ang noo. Ngayon na ang altar ay nawasak at ang espiritual na pagbawi ng enerhiya ay nawala, mas malakas ang isang tao tulad ni Gorfind, maging siya ay pinigilan ng mga batas ng langit at lupa. Sinusunod ko rin ang immortal na batas, bakit hindi ko maramdaman ang kapangyarihan ng batas ng langit at lupa? Si David ay lubhang kakaiba, bakit isa rin siyang magsasaka, ngunit hindi niya maramdaman ang pagsupil sa kapangyarihan ng batas ng langit at lupa. Ano ka ba, ang dugo mo, ang batas ng langit at lupa ay shit, it theirs. Tila naramdaman ni Gorfind na malapit na siyang malaglag, nagmamadaling nagpreno, at mabilis na nagsabi, aalis ako rito, kung iyon ang ating kapalaran, sana ay makita kita sa langit at sa mundo ng mga tao. Habang nagsasalita siya, inabot ni Gorfind ang kawalan at pinunit pa ang espasyo, na nagsiwalat ng black hole. You can go with me? Hindi ka mabubuhay dito, tutulungan kitang ibalik ang katawan mo kung may pagkakataon ka. Sabi ni Gorfind, kinuha ang kaluluwa ng Saint Maiden ng Guanghan Palace, at diretsyong tumalon sa black hole. Hoy! Senior Gorfind, ano ang langit at sangkatauhan? Nais itanong ni David kung ano ang langit at ang kaharian ng tao at kung nasaan ang langit at ang kaharian ng tao, ngunit matagal nang nawala si Gorfind at nawala ang black hole. Ang Gorfind ay nawala, at ang eksena ay nahulog sa patay na katahimikan. Nakita ng lahat ang kapangyarihang hindi pa nila nakita.
Napakahusay na marquis, isang mandirigmang santo, ay isang langgam lamang sa harap ng ganap na kapangyarihan. Mr. Shen. Humakbang si Jiang Wei sa puntong ito at gustong tanungin si David kung ano ang susunod na gagawin. Ang altar ay nawasak at ang pagpapanumbalik ng espiritual na enerhiya ay tumigil. Hindi ko alam kung saan ang susunod na pagbawi ng espiritual na enerhiya, at hindi ko alam kung kailan ito lilito. Tara na. Ngayong huminto na ang pagbawi ng aura, hindi na kailangang manatili ni David sa Ponglei Island. Si David ay tumalikod at umalis, si Hong Chenjo at iba pa ay nalilitong nakatingin kay David. Walang nagsalita o tumigil, lalo na't si Zhu Hao, na nakatingin kay David sa mga oras na ito, maliban sa takot, wala nang yabang. Kulay. Si Lu Chang lang ang tumingin kay David na medyo nilalagnat, na may intensyong makipaglaban sa kanyang mga mata. Talagang gusto niyang ikumpara si David, ngunit siya ay nasa mundong-mundo at hindi niya magagamit ang kanyang buong kapangyarihan, kaya maaari lamang siyang umasa na si David ay magkakaroon ng pagkakataong pumunta sa lihim na mundo. Si David, na nakaalis na, ay biglang huminto, tila naramdaman niya ang mga mata ni Lu Chang at lumingon kay Lu Chang, ikaw ba ay mula sa Thundergate Secret Realm? Tumango si Lu Chang, alam na alam ni David ang lihim na kaharian, hindi na siya nagulat, dahil ang mga taong pumupunta rito ay ang mga tagapagsalita ng malalaking pamilya ng lihim na kaharian. Kung may pagkakataon, tiyak na mamasyal ako sa lihim mong kaharian. Pagkatapos noon, tumalikod si David at umalis nang walang sinasabi. Ang Zishou Mansion ay nasa lihim na kaharian ng Thundergate. Kung nais ni David na iligtas ang kanyang ina, dapat siyang gumawa ng paraan. Ngunit ngayon ang kanyang pangunahing prioridad ay ang hanapin ang lihim na kaharian kung saan banihag si Sonya. Buti na lang, kasama niya si Zhou Jia para hanapin ang Secret Realm ng Demon Heart Sect at buksan ang Secret Realm, lahat ay ni Zhou Jia. Pagkatapos ng lahat, ang Demon Spirit Sect at Demon Heart Sect ay nasa parehong linya, kahit na ang paraan ng pagbubukas ng Secret Realm ay pareho. Direktang umalis si David at ang iba pa sa isla ng Ponglei patungong Kyoto. Pagkatapos ng mahabang panahon na wala si David, alam niyang dapat matagal na siyang nami-miss ng mga babae sa pamilya. Kyoto, ang lihim na kaharian ng Demon Heart Sect. Napatingin si Daneng sa Magic Messenger na naging putik na, at napakapangit ng mukha. Si Ningji at ang apat na itim na gintong robe ay lumuhad sa lupa, naramdaman ang kahangahangang kamahalan, walang nang ahas na tumangala. Sinabi mo bang bumangon ang dugong demonyo mula sa mga patay at sinaktan siya ng ganito? Malamig na tanong ni Daneng. Hindi naman away, tingin lang. Sumagot ng totoo si Ningji. Sa oras na iyon, talagang tinitigan ni Gorfin ang sugo ng demonyo, at naging ganito siya. Hindi nagsasalita si Danny, pero naririnig niya ang mabigat na paghinga nito, halatang medyo kinakabahan. Isang sulyap, at hayaan ang kanyang mga demonyong mensahero na maging ganito. Hindi na kailangang sabihin tungkol sa nakakatakot na kapangyarihang ito. Kahit personal siyang humarap, malamang hindi niya kakayanin ang suntok ng kalaban. Bakit gustong tulungan ni Gorfin si David? Hindi maintindihan ni Dang Meng ang iniisip ni Gorfin. Makapangyarihan sa lahat, sinabi ni Gorfin na hindi kami karapat-dapat sa mga demonyo, at pinatay din ang mga kaluluwa ng apat na itim na gintong damit. Nagmamadaling sabi ni Ningji. Ano? Saglit na natigilan si Daneng, pagkatapos ay marahang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang hininga ang bomb alot sa apat na itim na gintong damit. Oo naman. Sumimangot si Daneng, naramdaman niya ang krisis sa unang pagkakataon. Kung ang isang malaking demonyong tulad ni Gorfin ay gustong tumulong kay David, hindi na nila kailangang isipin na hawakan si David kahit isang buhok. Biglang ikinaway ni Daneng ang kanyang mga kamay, at 5 espiritong espirito ang agad na lumitaw, at pagkatapos ay 5 espiritong espirito ang nanag kay Ningji at sa iba pa. Muli akong nagpatawag ng 5 kaluluwa para sa iyo. Huwag kang mag-alala tungkol kay David sa panahong ito. Maaari kang magsanay gamit ang iyong sariling kaluluwa at hayaan ang mga salamangkero na pagalingin ang kanilang mga sugat. Malamig na sabi ni Daneng. As ordered. Tumango si Ningji at ang iba pa. Ano bang nangyari sa babae? Tanong ni Danny. Pagkatapos ay nakakulong si Sonya sa isang piitan sa lihim na kaharian, ito ay napakaligtas. Sagot ni Ningji. Sige, alis ka na. Ikinaway ni Danny ang kanyang kamay. Pagkaalis ni Ningji at ng iba pa, unti-unting nawala ang katawan ni Daneng. Kabanata 1742. Kyoto, Red Lotus Palace. Jirazo, Gulinger, Wumer, Shaolan.
Masayang naghihintay ang lahat ng babae sa gate ng Red Lotus Palace nang malaman nilang babalik na si David sa Kyoto. Dahil alam nilang pagbalik ni David ay tiyak na pupunta siya sa Red Lotus Palace para makipagkita sa kanila. Mula nang makahanap si David ng lugar para kay G. Rozzo sa lugar ng Kyoto at ilipat ang Red Lotus Palace, si Gullinger at ang iba pang mga babae ay nakatira na sa Red Lotus Palace. Kung tutuusin, puro babae ang Red Lotus Palace, kaya mas komportableng mamuhay, at araw-araw kang makakachat at iba pa. Habang naghihintay ang maraming babae, bumaba si David at ang iba pa sa eroplano, at habang naglalakad sila palabas ng airport, hinarang si David ng dalawang unipormadong opisyal ng pagpapatupad ng batas. Mr. Chen? Mr. Shi wants to meet you, sumama ka na. Magalang na sabi ng dalawang miyembro ng team kay David. Bahagyang kumunot ang noo ni David, kababalik lang niya, gusto niyang makita si Gullinger at ang iba pa, ngunit ngayon ay nagpadala si Mr. Shi ng isang tao para pigilan siya ng diretso sa airport. Ngunit dahil si Mr. Shi ang naghahanap nito, hindi makatanggi si David, kaya hinayaan na lang niyang bumalik si Hummels at ang iba pa. Sinundan ni David ang dalawang miyembro ng koponan sa kotse, at pagkatapos ay nagtanong ng medyo kakaiba, nasaan si Captain Shing? Dahil noong gustong makita ni Mr. Shi si David, si Xing Jun na mismo ang lumapit. Pero sa pagkakataong ito, dalawang miyembro lang ng team ang ipinadala, na medyo kakaiba ang pakiramdam ni David. Ang mga salita ni David ay nagpalungkot sa dalawang miyembro ng koponan, ngunit walang nagsabi ng anuman. Ngunit sa pagtingin sa mukha ng dalawang miyembro ng koponan, si David ay may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Pagdating ng sasakyan sa Law Enforcement Pavilion, bumaba si David sa kotse at naghihintay sa pinto ang Pavilion Master ng Law Enforcement Pavilion na si Zhao Woki. Nang makitang dumating si David, agad niya itong binati at sinabing, Mr. Shen. Pavilion Master Zhao, may problema ba kay Captain Shing? Tanong ni David kay Zhou Wuji. Tumingin si Zhao Woki sa paligid at pagkatapos ay tumango, galit din si Mr. Shi tungkol dito, si Kapitan Shing ay binugbog, at ang kanyang buhay at kamatayan ay hindi pa rin alam. Kumunot ang noo ni David nang marinig niya ito, sino ang gumawa nito? Ano? Hindi maintindihan ni David, may mga taong nang-ahas pang umatake sa law enforcement team. You must know that the law enforcement team is personally led by Mr. Shi, who dares to provoke Mr. Shi. Mas mabuting hayaan mo si Mr. Shi na kausapin ka, hinihintay ka niya sa loob. Dinala ni Zhao Woki si David sa harap ng silid at saka umalis. May ilang bagay na hindi niya alam, ang Dharma Protector Pavilion Master. Pumasok si David sa kwarto at nakita niya si Mr. Shi na naninigarilyo, ang pangit ng mukha niya. Umupo ka. Malumanay na sabi ni Mr. Shi nang makitang dumating si David. Magalang na umupo si David sa harap ni Mr. Shi. Si David mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Palagi siyang kinakabahan sa harap ni Mr. Shi. Mr. Shi, Captain Shing siya. Hindi alam ni David kung paano magtanong. Hindi siya maaaring mamatay. Huminga ng malalim si Mr. Shi sa sigarilyo, pagkatapos ay tinapakan ang upos ng sigarilyo sa ilalim ng kanyang mga paa. Alam mo ba kung paano nasugatan si Kapitan Shing? Umiling si David. Ininsulto siya ni Kazuo Koguchi, at ang pamilyang Watanabe ay hayagang hinarap tayo para sa paghihiganti. Sabi ni Mr. Shi. Nang marinig ito ni David, agad na sumilay ang kanyang mukha sa walang kapantay na galit. Ang pamilya Watanabe ay hindi sumuko sa paghabol sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Mr. Shi, kaya gusto ng pamilyang Watanabe na patayin si David, ngunit hindi man lang sila makalampas sa hangganan. Ngunit sa pagkakataong ito si Kazuo Koguchi ay nang-ahas na saktan si Xing Jun, na nagpapatunay na ang kanyang mukha ay napunit. Hindi lihim, ngunit lantarang dumarating upang tugisin at patayin si David. Ang mga lalaking ito, Champagne. Nagngangalit si David, nag-aalab ang galit sa kanyang katawan, at patuloy na tumataas ang kanyang paghinga. Naramdaman ni Mr. Shi ang hininga ni David at medyo nagulat, ikawalong doho. Tumango si David at pagkatapos ay sinabi kay Mr. Shi ang tungkol sa pagkuha ni Wan Ian kay Hishuo sa Nanho. Pagkatapos makinig kay Mr. Shi, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, ang 1,000 taong gulang na Polygonum multiflorem ay nagbigay daan sa iyo na ma-promote sa 8th Great Marquis. Hindi ko talaga alam kung paano ka dapat magtanim sa hinaharap. Natatakot ako na kung ang lahat ng mga mapagkukunan ay ibinigay sa iyo, ito ay mahirap na masira. Wu Sheng. Mukhang dapat kang pumunta sa lihim na mundo para pagbutihin ang iyong lakas.
Medyo nagulat si David, alam din ni Mr. Shi ang tungkol sa lihim na kaharian. Nang makita ang ekspresyon ni David, biglang ngumiti si Mr. Shi, alam ko, higit pa sa nakita mo. Alam ba ni Mr. Shi kung nasaan ang mga lihim na mundo ng kabisera? Mapilit na tanong ni David, dahil nakakulong si Sonya sa lihim na kaharian, kaya nagtanong si David. Gusto ni Ping na mahanap ang lihim na kaharian ng Demon Heartset at iligtas si Sonya. Napakaraming lihim na mundo, daan-daan sa paligid ng Kyoto lamang, paano ko malalaman kung nasaan sila? Sagot ni Mr. Shi. Nang marinig ito ni David, laking gulat niya nang dumating siya, Mr. Shi, hindi ba mayroong 8 pangunahing lihim na kaharian at ilang maliliit na lihim na mundo? Napakaraming lihim na mundo sa paligid ng Kyoto lamang. Hindi kailanman nang ahas si David na isipin kung gaano karaming maaaring biglang lumitaw sa lihim na kaharian. Alam mo lang ang ilang medyo malalaking lihim na mundo, at mayroon pa ring mga tao na naninirahan sa mga ito. Ang ilang mga lihim ay hindi alam na mga lihim na mundo. Kung ang mga tao sa mga lihim na mundo ay patay na, sila ay naging hindi kilalang mga lihim na mundo. May mga mapagkukunan, napakaraming hindi kilalang lihim na mundo ang naging punto ng pagtatalo para sa ilang malalaking pamilya, ngunit ang mga lihim na mundong ito ay mahirap hanapin. Paliwanag ni Mr. Shi. Isang hindi kilalang lihim na kaharian. Sino ang nakahanap nito, kaya ito ay pag-aari ng may-ari nito? Nag-iinit na mata ang tanong ni David. Kung gayon, makakahanap si David ng isang hindi kilalang lihim na kaharian, at maaari niyang ilipat ang Dragon Gate at maging ang Red Lotus Palace doon, at magkakaroon ng sarili niyang mundo. At si David ay naging tunay na tagapamahala ng mundong ito. Nag-e-enjoy lang si David, pero binuhusan ni Mr. Shi ng malamig na tubig ang kaldero. Theoretically, kung sino man ang makakahanap nito ay pag-aari, ngunit ang hindi kilalang lihim na kaharian ay napakahirap hanapin. Kung tutuusin, walang lumabas at lumabas sa loob ng maraming taon, at walang bakas nito. Sa tingin ko ang posibilidad na mahanap ang hindi kilalang lihim na kaharian ay isa lamang sa 1,000. At kahit na matuklasan mo ang isang hindi kilalang lihim na kaharian at maging master ng lihim na kaharian, maaari mo bang panatilihin ang lihim na kaharian? Kung mapansin ka ng ibang malalaking pamilya, itataboy ka. Kapag wala kang kakayahan, kahit na ibigay ko sa iyo ang lihim na kaharian, hindi mo ito mapapanatili. Sabi ni Mr. Shi. Nang marinig ito, nahulog si David sa pagmumuni-muni. Hindi katakataka na ang Demon Sect ay bihirang magpadala ng mga tao sa loob at labas ng lihim na kaharian ng sekta. Ito ay upang protektahan ang iyong sarili at maiwasan ang paghahanap ng lihim na kaharian sa loob at labas. Kung alam ng mga pamilya ng 8 dakilang lihim na kaharian kung nasaan ang lihim na kaharian ng Demon Sect, malamang na nasa pintuan na nila ito. Ang lihim na kaharian ay isang website at ang mga marangal na pamilya at sekta na ayaw ng higit pang mga website. Gayunpaman, ang pagnanais ni David para sa lihim na mundo ay napakalakas na sa sandaling ito. Kung siya ay lihim, si David ay maaaring magsanay ng normal. At hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga panganib ng mga tao sa paligid mo. Pagkatapos ng lahat, sa lihim na mundo, halos walang banta mula sa makamundong mundo. Sa oras na ito, hindi pa alam ni David na sa isang mapa na naglalaman ng 70,000 milya ng mga bundok at ilog, maaari siyang gumala sa 8 misteryo sa kanyang kalooban at kahit na makahanap ng isang hindi kilalang misteryo. Mr. Shi, pag-usapan natin ang lihim na kaharian mamaya, sa pagkakataong ito ay sinaktan ni Kapitan Shing ang mga taong iyon sa isla ng bansa, ano ang gagawin mo? Tanong ni David. Ano pa bang magagawa ko? Siyempre pinatay ko. Hinayaan ko lang na tumakas si Kazuo Koguchi, ngunit tiyak na pupunta siya sa iyo, kaya ipinapaalala ko sa iyo na mag-ingat, at ang batang ito ay nasa rurok na ng kapangyarihan ng dakilang Marquis. Malalagpasan natin ang Battle Saint. Sinabi ni Mr. Shi kay David. Tumango si David, okay, papansinin ko. Ipapaalam ko rin kay Yao Shengo Elder Shu na personal niyang aalagaan si Captain Shing, para hindi mawala ng lakas si Captain Shing at masugitan. Okay, totoo rin ito. Lumapit ako sa iyo, ang pangalawang bagay na gusto kong sabihin, magagawa mo kaagad. Ikinawin ni Mr. Shi ang kanyang kamay. Kabanata 1743. Tumayo si David at lumabas ng Law Enforcement Pavilion, at pagkatapos ay ipinaalam kay Shu Changsheng na dalhin ang pinakamagagandang medicinal herbs mula sa Yaoshan Valley sa Law Enforcement Pavilion para gamutin si Xingjun. Pagbalik ni David sa Red Lotus Palace, napansin niyang walang sumalubong sa kanya sa pinto. Kapag naglalakad sa Red Lotus Palace, palaging nararamdaman ni David na kakaiba ang kapaligiran.
Ang mga disipulo ng Red Lotus Palace ay tumingin kay David at tumawa ng palihim. Xiaomi, nasaan ang kapatid mo at ang iba pa? Tanong ni David matapos makita si Xiaomin. Ewan ko, susunduan ka daw ng mga ate ko sa airport, hindi mo ba nakita? Sabi ni Xiaomi. Go get me. Hindi mo ba nakita? Nang matapos magsalita si David ay tumalikod na siya at aalis na sana. Titingnan niya kung ano ang nangyayari. Ngunit nang lumingon si David, nakita niyang sarado ang pinto ng Red Lotus Palace. Kaagad pagkatapos ng Gullinger, si Girozo at ang iba pa ay nagmamadaling lumabas. Matagal ka naming hinintay, anong ginawa mo? Pinalibutan ng grupo ng mga babae si David at malakas na nagtanong. Natarante ito kay David at sinabi niyang romantiko rin ang mga bulaklak ng peony. Gayunpaman, sa harap ng magagandang dilag na ito, nais ni David Ping na makatakas ng mabilis. Ang hirap ipaliwanag ng malinaw, pinakawalan siya ng mga babaeng ito. Nang si David ay nakikipaglaban kay Gullinger at sa iba pa, sa labas ng Kyoto, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abong tela at isang sombrero ay sumugod patungo sa Kyoto City. Ang taong ito ay madumi, at maraming tao ang nagtatago sa malayo kapag nakita nila ito, at tila sila ay tumakas sa kung saan. Kahit madumi ang damit ng lalaki, may nakakahiyang malamig na kumikinang sa mga mata ng lalaki. Ang taong ito ay nakaligtas sa sakuna. Kazuo Kowaguchi. Matapos wasakin ni David ang lihim na kuta ng isla sa Daxia, si Kazuo Kowaguchi ay binatikos ng husto nang siya ay umuwi. At hayaang ibalik niya ang mga tao ng pamilya Watanabe sa Daxia para patayin ng tuluyan si David. Sa sandaling makarating sila sa hangganan, pinigilan sila ni Xingjun. Dati, kapag nakita nila ito, tumakas sila at nakahanap ng ibang pagkakataon. Kung tutuusin, ayaw nilang makipag-conflict sa opisyal. Ngunit sino ang nakakaalam na isang miyembro ng pamilyang Watanabe ang sumunod sa law enforcement team at pinatay pa ang isang miyembro ng law enforcement team. Sa pagkakataong ito sumiklab ang digmaan. Dahil sa mahinang lakas ng pangkat na nagpapatupad ng batas, lahat ay namatay, at si Xingjun ay malubhang nasugatan din. Galit na galit si Mr. Shi at inutusan ang mga tao na sirain ang mga taong ito. Sa huli, namatay ang lahat ng miyembro ng pamilyang Watanabe na dinala ni Kazuo Kowaguchi, at si Kazuo Kowaguchi lang ang nakatakas. Ngunit hindi siya nang ahas na bumalik sa China. Ngayon kailangan niyang patayin si David para hindi siya maparusahan pagbalik niya sa China. David, pinadapa mo ako sa ganyang field, dudurugin ko ang katawan mo sa 10,000 piraso. Pagtingin kay Kyoto sa harap niya, puno ng galit ang mga mata ni Kazuo Kowaguchi. Kapag sumapit ang gabi, magsisimula ang nightlife sa Kyoto, napapaligiran ng mga neon lights, nakasuot ng maraming magagandang damit, at naglalakad sa maluluwag na kalye. Malapit sa Dragon Gate, nakaupo si Kazuo Kowaguchi sa isang sulok na may punit-punit na damit, nakatingin sa gate ng Dragon Gate. Hindi nagtagal, lumabas ang isang miyembro ng longmen at pumasok sa eskinita. Nang makita ito, sumunod si Kazuo Kowaguchi na parang multo. Pagkatapos ay may sumigaw mula sa eskinita, at lumabas si Kazuo Kowaguchi, bahagyang nakasimangot, at sinabing, kung gayon, hindi ba si David ang nasa Dragon Gate? Ngayon si David ay napapalibutan ng isang grupo ng mga babae, ang kanyang mukha ay natatakpan ng mga tala, at isang grupo ng mga tao ang naglalaro ng mga baraha. David, huwag kang masungit, ibalik mo agad ang card mo. Sigaw ni Xiaolan kay David. Napag-usapan din ng ibang mga babae si David. Anyway, isang tao lang ang nagsabi nito, at isang grupo ng mga tao ang tumulong na palibutan siya. Si David mismo ay mahina. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni David, at ito ay isang tawag mula kay Long Xingshu. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, lumabas ang nag-aalalang boses ni Long Xingshu, Brother David, may nangyari, isa sa ating mga miyembro ng longmen ang napatay. Ano? Biglang tumayo si David. Nang makita ng grupo ng mga babae na mali ang ekspresyon ni David, walang nang ahas na magsalita. Kuya David, lumabas ang isa nating miyembro at natagpo ang pinatay sa isang eskinita. Hindi pa nahuhuli ang mamamatay tao. Muling sinabi ito ni Long Xingshu. Ang mukha ni David ay naging sobrang pangit, at ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakakunot. Hintayin mo ako. Inihagis ni David ang card sa kanyang kamay at nagmamadaling lumabas ng silid. Isang grupo ng mga babae ang hindi nang ahas na magsalita. Dahil ramdam na ramdam nila si David na pinapatay. Ate Rozo, gusto ba nating tingnan? Tanong ni Gullinger kay Girozo.
Sa kanila, si Jirazo ang pinakamalaki, kaya lahat sila ay nakikinig kay Jirazo. Hindi, huwag nating guluhin si David. Alam ni Jirazo na kapag umalis sila, magdudulot lang sila ng gulo kay David. Walang tigil na sumugod si David sa longmen. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang bangkay ng isang pinatay na miyembro ng longmen na inilagay sa silid. Si David ay tumingkayad at siniyasat ang sugat ng miyembro, ang kanyang mukha ay sobrang solemn na. Kuya David, alam mo ba kung sino ang may gawa nito? Hindi maintindihan ni Long Xingshu kung sino ang umatake kay Longmen. Dapat mong malaman na sa Kyoto, Longmen na ang pinakamalaking sekta, at kahit ang Kyoto Martial Arts Alliance ay sinakop ito. Kasama ng pabor ni David, sino ang mangangahas na sumunod kay David laban sa kanya? Ngunit sa sandaling ito, si David ay mayroon ng layunin sa kanyang puso, at tiyak na ito ay kamay ni Kazuo Koguchi. Ngunit upang maiwasan ang hindi kinakailangang panik, hindi nagsalita si David, ngunit sinabi kay Long Xingshu, tandaan, lahat ng tao sa Longmen ay hindi pinapayagang lumabas ng mag-isa sa gabi. Nakuha ko. Inutusan ni Long Xingshu ang nod. Matapos utusang bumaba, lumabas si David sa Dragon Gate at gumala ng walang patutunguhan sa kalye, iniisip kung makakasalubong niya si Kazuo Koguchi. Walang pag-aalinlangan na pinakawalan ni David ang kanyang hininga, at gusto niyang ipadama ito kay Kazuo Koguchi. Ngunit pagkatapos ng isang buong oras, hindi na natagpuan si Kazuo Koguchi. Nadama ni David na hindi dapat manggahas si Kazuo Koguchi na manatili sa lungsod ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, ito ay Kyoto, at si Kazuo Koguchi ay hinahabol pa rin. Sa kasong ito, lumakad si David sa labas, ang kanyang hininga ay kumalat ng ilang kilometro. Maya-maya ay naramdaman ni David ang isang malakas na aura na papalapit. Ang hiningang ito ay kay Kazuo Koguchi. Nang makitang hindi nagtago ng hininga si Kazuo Koguchi, gusto niyang sabihin kay David na nandito siya. Nang makita ito, tumigil si David sa paggalaw at tahimik na naghintay para kay Kazuo Koguchi. Hindi nagtagal, dumating si Kazuo Koguchi sa harapan ni David, at nang makitang si David ay tahimik na naghihintay sa kanya, malamig na ngumiti si Kazuo Koguchi, David, sinasadya mo ba akong hinihintay? Tumingin si David kay Kazuo Koguchi na parang pulubi at tumango, I'm waiting to kill you. Patayin mo ako. Tumawa si Kazuo Koguchi, noong huling pagkakataon na pinalad kang makatakas, sa pagkakataong ito ay hindi ka na maswerte, gusto mo pa akong patayin. Nagdala ka ba ng katulong? Kung mag-isa ka lang, how dare you face me so easily? Tumingin si Kazuo Koguchi sa paligid, gusto niyang makita kung may dalang katulong si David. Huwag mong tingnan, ako lang, saan kita matutulungan, kapag napatay kita. Mahinang sabi ni David. Masyado ka bang mayabang? Ang paghinga ni Kazuo Koguchi ay nagsimulang dumagundong ng dahan-dahan, at ang hininga ng Great Marquis Peak ay agad na tumakip kay David Ping. Let's go further. Ang impluwensya ng probinsya ay nakakaapekto sa ibang tao. Kalalabas lang ng lugar na ito sa lungsod, natatakot si David na maapektuhan ng away nila ang mga ordinaryong tao. Ang trabaho ko ay patayin ka, wala akong pakialam sa kahit ano pa. Pagkatapos magsalita, humakbang si Kazuo Koguchi at saka sinuntok si David. Si Kazuo Koguchi ay gumawa ng walang awang pag-atake ng walang pag-aalinlangan. Naramdaman ni David ang bagzo ng hangin, at biglang may gintong liwanag na bumungad sa kanyang katawan, at isang buo na gininto ang katawan ang agad na kumikilos at pumulupot sa kanyang katawan. Kabanata 1744. Klang. Sa isang matalim na tunog, binasag ni Kazuo Koguchi si David sa pamamagitan ng isang malakas na suntok, na gumawa ng nakakatalim na tunog, ngunit ang katawan ni David ay hindi nasugatan kahit kay titing. 10,000 taon ng paggamit ng Polygonum Multiflorem at pagdadala ng mga batas ng sekta ng demonyo ay lalong nagpatibay sa katawan ni David. Do you all like sneaking around? Natatakot ka bang hindi mo ako matalo? Lumingon si David kay Kazuo Koguchi, puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Nang makita ang eksenang ito, ang mukha ni Kazuo Koguchi ay naging sobrang pangit, at may kaunting hindi paniniwala sa kanyang mga mata. Ngunit nang si David ay uusad na, si Kazuo Koguchi ay naglabas ng isang samurai sword sa kanyang kamay at pagkatapos ay ibinaba ang espada. Ang liwanag ng espada ay naglalaman ng isang malakas na puwersa at bumaril kay David. Lumingon si David patungo sa matalim na kutsilyo, kalmadong winuwagayway ang kanyang kamao. Ang suntok na ito ay maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga, ngunit naglalaman ito ng kapangyarihan upang buksan ang mundo. Boom!
Isang napakalaking tunog, ang buong bansa ay nanginginig sa usok at alikabok. Ang lupa ay yumanig na parang lindol, at ilang kilometro ang layo, sunod-sunod na nagtakbuhan ang mga tao palabas ng silid. Kaya pala gustong umiwas ni David dito. Napakaraming residente dito, at ang malaking gabi ay napakaganda. Ang sinag ng liwanag ni Kazuo Koguchi ay agad na nabasag ng hindi napapansing hampas ni David, at ang nakakatakot na talim ay nawala. Nagulat si Kazuo Koguchi, ngunit nang makitang kalmado si David, parang matagal na niyang alam ang resulta. David, sa maikling panahon ay nadagdagan muli ang iyong lakas. Sabi ni Kazuo Koguchi na may malamig na mukha. Kung gusto mo akong patayin, gawin mo ang lahat. Tahimik na sabi ni David, nakatingin kay Kazuo sa serial port. Napatingin si Kazuo Koguchi kay David, nagsalubong ang mga kilay nito ng mahigpit, ang lakas ni David ay tila medyo lampas sa kanyang hula. David, huwag kang masyadong masaya. Pagkatapos magsalita, biglang sumabog ang katawan ni Kazuo Koguchi. Lalo pang kumislap ang samurai sword sa kanyang kamay, parang may paparating na nakakatakot na kapangyarihan. Mag-swipe. Naririnig ang katana sa hangin na kumakayod. Daan-daang tao ang nagpuputol. Umungol si Kazuo Koguchi, at ang samurai sword sa kanyang kamay ay sumambulat na may hinihinging sinag ng liwanag. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga espada at espada ang bumaril kay David. Mayroong isang malakas na puwersa sa mga ilaw ng espada at mga anino ng espada, ang buong espasyo ay nagsisimulang masira, at ang tunog ng pagsira ng hangin ay walang katapusan. Ang mga espada, at anino na ito ay direktang tumama sa katawan ni David, at lumabas ang mga putok ng apoy. Ito ang ritmo ng pagpuputol kay David sa tinadtad na karne. Dang dang dang. Hindi umiwas si David, ngunit hinayaan niyang tumama ang talam sa kanyang katawan ng paulit-ulit. Ang hindi napinsalang gininto ang katawan ay nagsimulang gumuho, at ang mga kaliskis ay nahulog at nawala. Sa huli, umasa si David sa kanyang makapangyarihang katawan upang labanan ang pag-atake ni Kazuo Koguchi. Kuya! Nakita kong biglang umungol si David, at isang nakakasilaw na gintong liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Ang maliwanag na gintong liwanag ay agad na nagpapaliwanag sa paligid. Bang bang bang! Sunod-sunod na talim ay patuloy na umuugoy mula sa samurai sword ni Kazuo Koguchi, na patuloy na tumatama kay David. Binuhat ni David ang 100 people slash ni Kazuo Koguchi, at sa sandaling ito, hindi kinaya ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at nagsimulang gumuho, at sunod-sunod na lumitaw ang mga bitek. Boom! Ang katawan ni David ay biglang sumambulat na may gintong bola ng liwanag, at ang nakakalat na gintong liwanag ay agad na natalo ang talim ni Kazuo Koguchi. At ang lugar sa ilalim ng mga paa ni David ay gumuho ng ilang metro ang lalim sa isang iglap. Naramdaman ni Kazuo Koguchi ang isang nakakatakot na puwersa na dumarating at nagmamadaling umatras. Sa pagtingin sa usok at alikabok sa kanyang harapan, bahagyang itinaas ni Kazuo Koguchi ang sulok ng kanyang bibig. Masyadong mayabang upang maglakas loob na tiisin ang aking 100 na pagpatay ng walang pagtutol, ang kayabangan ay may kapalit. Mabagal na naglakad si Kazuo Koguchi patungo sa gumuhong lugar. Nang mawala ang usok, napansin ni Kazuo Koguchi na naroon pa rin ang anino ni David sa malalim na hukay. Paano ang mga tao? Kumunat ang noo ni Kazuo Koguchi. Hinahanap mo ba ako? Sa sandaling ito, ang boses ni David ay nagmula sa himpapawid. Nagmamadaling tumangala si Kazuo Koguchi at nakitang punit-punit na ang damit ni David sa pagkakataong ito, ngunit buo ang kanyang katawan. Ang buong katawan ay naglalabas ng gintong liwanag tulad ng isang Diyos. Paano? Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Kazuo Koguchi sa kanyang mga mata. Walang imposible, langgam ka lang sa harapan ko, sa tingin mo ba kaya mo akong patayin? Tumawa si David. David, masyado kang mayabang, sa tingin ko hindi kita mapapatay. Nagmamadali si Kazuo Koguchi, itinaas niya ang samurai sword sa kanyang kamay, at ang enerhiya ay ipinakain sa samurai sword. Nagsimulang umungol ang samurai mecha, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang nagmula sa bakal. Pumunta ka sa impyerno. Umungol si Kazuo Koguchi, at ang samurai sword sa kanyang kamay ay agad na pumutok sa nakasisilaw na liwanag. Ang liwanag na ito ay maihahambing sa araw at buwan, at mayroon itong nakakatakot na kapangyarihan. Boom! Si Kazuo Koguchi ay naglaslas gamit ang isang kutsilyo, at ang ilaw ay umabot ng ilang metro at tumama kay David. Sa harap nitong ilang metrong liwanag, si David sa himpapawid ay mukhang mas payat.
Gayunpaman, hindi umiwas si David, at nasuspine pa rin siya sa ere. Sa isang kisap mata, isang nakakatakot na liwanag ang dumating kay David, at ibinuka ni David ang kanyang mga kamay na parang tinatanggap ang nakakatakot na liwanag. Ang mga sinag ng liwanag ay tumama kay David, bumangga sa gintong liwanag sa katawan ni David, nang hina, at ang mga ilaw ng apoy ay nahulog mula sa himpapawid. Sa di kalayuan, parang may mga malalaking paputok sa ere na walang tigil na umaalingaw-ngaw. Habang ang apoy ay patuloy na bumabagsak, ang sinag ng liwanag na inilabas ni Kazuo Koguchi ay naging mas maikli at mas maikli. Sa kalaunan ay nawala ito, ngunit si David ay nakabitin sa hangin ng buo. Ang kutsilyong ito mula kay Kazuo Koguchi ay biglang nilamon ng malakas na katawan ni David. Ito. Napalunok si Kazuo Koguchi, hindi makapaniwala sa nasa harapan niya. Siya ang rurok ng dakilang marquis, at maaari siyang makalusot sa lakas ng isang battle saint sa isang iglap. Ngunit sa harap ni David, ito ay napakahirap. Hindi niya maisip na sa murang edad ay umabot na talaga sa antas ng martial saint ang lakas ni David. Ito na lang ba ang lakas mo? Tumingin si David kay Kazuo Koguchi at malamig na sinabi, kung ito lang ang lakas mo, dapat kitang ibalik sa iyong bayan. Ah! Parang baliw si Kazuo Koguchi, patuloy siyang nagwagayway ng mga sinag ng liwanag patungo kay David, at ang samurai sword sa kanyang kamay ay sunod-sunod na umuugong. Dang dang dang. Ngunit ang pag-atake ni Kazuo Koguchi ay ganap na nabasag ang katawan ni David at direktang naharang, nang hindi nagdulot ng anumang pinsala kay David. Hindi nagtagal ay nawalan ng lakas si Kazuo Koguchi, napuno ng pawis ang kanyang noo, at siya ay nalagutan ng hininga. Sa maliit na kasanayang ito, nang ahas kang patayin ako. Nang matapos magsalita si David, lumutang ang kanyang figure mula sa himpapawid. Nakita ni Kazuo Koguchi si David na papalapit sa kanya, hawak ang kanyang samurai sword sa magkabilang kamay, puno ng malamig na liwanag ang kanyang mga mata, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Boom! Ibinagsak ni David ang kanyang kamao pababa mula sa itaas hanggang sa ibaba, at ang malaking kamao ay nagdala ng isang napakalakas na hangin. Nang makita ito, nagmamadaling ibinaba ni Kazuo Koguchi ang kanyang samurai sword para harangin. Ngunit nang dumampi ang samurai sword sa kanyang kamay sa kamao ni David, agad itong naputol sa dalawa. Tiningnan ni Kazuo Koguchi ang samurai sword na may hawak lamang sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Maglakas loob na sirain ang aking samurai sword, ito ay ilang maharlikang pamilya. Umungol si Kazuo Koguchi. Ano ba? Ano ang maharlikang pamilya, makapangyarihan ba ang aking espada? Iniunat ni David ang kanyang kamay, at ang tibak na pumapatay ng dragon ay lumitaw sa kamay ni David. Kabanata 1745. Ang katawan ng espada ay naglalabas ng mahinang kulay abong liwanag, at patuloy din itong naglalabas ng dagandong ng dragon. Sa sandaling lumitaw ang dragon slaying sword, naramdaman ni Kazuo Koguchi ang isang malaking presyon, at ang kanyang katawan ay napaatras ng 2 hakbang ng walang malay. Hindi pa banggitin ang panggigipit ni David kay Kazuo Koguchi, ang dragon slaying sword na ito lamang ang nagpanginag sa kanya. Kung kinuha ni David ang dragon slaying sword sa simula, malamang na hindi ito gagawin ni Kazuo Koguchi, ibabalik niya ang kanyang ulo at tatakbo palayo. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni David ay tumaas sa maikling panahon, at maging ang mga sandata sa kanyang kamay ay tumaas ng husto. Nagkaroon ng gulat sa mga mata ni Kazuo Koguchi, at sinabi niya kay David, David, sa katunayan, pinilit ako ng pamilyang Watanabe na patayin ka. Kung hindi ko ito gagawin, hindi ako pababayaan ng pamilya Watanabe. Naawa si Koguchi Kazuo kay Bo, natakot siyang patayin siya ni David. Natatakot ka ba? Itinaas ni David ang kanyang bibig, hindi ba kayo mga taga-isla ang higit na napupuot sa kabiguan? Hanggat nabigo kayo, pinapatay ninyo ang inyong sarili. Hindi lahat ng taga-isla ay gumagawa niyan, sana ay palayain mo ako para ligtas ka. Kung papatayin mo ako, ang pamilya Watanabe ay magpapatuloy sa pagpapadala ng mga tao, at pagkatapos ay wala kang kapayapaan sa iyong buhay. Pag-isipan mo. Bitawan mo ako, hindi ako babalik sa isla, pero magpapasa ako ng mensahe sa pamilya Watanabe, hahabulin kita. Hanggat nabubuhay pa ako, hindi na sila magpapadala ng iba. Sinuri ni Kazuo Koguchi si David well, gusto lang niyang mabuhay. Sa pagpatay sa iyo, ang pamilya Watanabe ay hindi makakapagpadala ng sinuman dito. Dahan-daang sabi ni David. Bakit? Namangha si Kazuo Koguchi.
Dahil pinatay kita, sisirain ko ang pamilya Watanabe para hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong magpadala ng sinumang pumatay sa akin. Matagal nang naisip ni David na kapag napatay si Kazuo Koguchi, pupunta siya sa isla na bansa at tuluyang sisirain ang pamilya Watanabe. Hindi niya maaaring itago ang ganoong nakatagong panganib, at hindi niya maaaring hayaang mamatay ang mga kapatid ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas ng walang kabuluhan dahil sa kanyang sarili. David, nangangahas ka bang pumunta sa isla ng bansa para sirain ang pamilya Watanabe? Alam mo ba kung gaano kalakas ang pamilya Watanabe? At kahit pumunta ka sa isla na bansa, mahahanap mo ba ang pamilyang Watanabe? Makakapunta ka ba sa pamilyang Watanabe? Kung papasukin mo ng husto, sa tingin ko ay hindi ka makakalabas sa isla ng bansa. Kahit na ikaw ay isang lumalaban na santo, isipin na imposibleng sirain ang pamilya Watanabe at ganap na umatras. Naisip ni Kazuo Koguchi na baliw si David sa pagkakaroon ng ganoong ideya. Bahagyang kumunat ang noo ni David. Sa katunayan, alam din niya na totoo ang sinabi ni Kazuo Koguchi. Nang pumunta siya sa isla na bansa, hindi alam ni David ang lugar, paano niya nahanap ang pamilyang Watanabe, at kung napunta man siya, paano siya magiging malapit sa pamilyang Watanabe. Nawasak man ang pamilya Watanabe, paano sila atres? Ito ay mga tanong. Nang makitang bahagyang kumunat ang mga kilay ni David, nagmamadaling nagpatuloy si Kazuo Koguchi. David, hanggat hindi mo ako papatayin, matutulungan kita, at handa akong dalhin ka sa isla ng bansa, ngunit matagal ko nang hinahamak ang dominante at dominanteng pamilya ng Watanabe. Kahit na ang imperial na gobyerno ay nahihirapang kontrolin ang pamilya Watanabe ngayon, ito ay masyadong namamaga. Sinisikap ni Kazuo Koguchi ang kanyang makakaya upang palayain si David sa kanyang sarili, na nagpapakita kung gaano kitikot si Kazuo Koguchi sa kamatayan. Tiningnan ni David ang kinakabahang tingin ni Kazuo Koguchi, kumuha ng tableta mula sa kanyang bulsa, at iniabot ito. This is a painkiller. Basta kainin mo, hindi kita papatayin, pero kailangan mong makinig sa akin dahil ako lang ang may panluna sa bagay na ito. Kung hindi, mamamatay ka sa sobrang sakit. Dahan-daang sabi ni David, at saka napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Kazuo Koguchi. Ininom ni Kazuo Koguchi ang tableta ng walang pag-aalinlangan at direktang nilunok ito. Ngayon, hanggat nabubuhay siya, kaya niya. Nang makitang nilunok ni Kazuo Koguchi ang tableta, bahagyang ngumiti si David. Okay, pwede ka nang umalis, ngunit tandaan na kailangan mong kumuha ng antidote. 3 araw. Pupunta ako sa isla ng bansa sa 3 araw na ito. Naniniwala akong may kakayahan kang hanapin ako. Okay, okay, okay. Paulit-ulit na tumango si Kazuo Koguchi, saka tumalikod at tumakbo palayo. Bumalik si David sa longmen at nakaramdam ng magulong aura sa kanyang katawan. Kakatapos lang ng pakikipaglaban kay Kazuo Koguchi, naramdaman ni David na siya ay sumisira. Bagamat pinayagan lamang ng 10,000 taong gulang na Polygonum Multiflorem si David na ma-promote sa ika-8 Doho, isang hakbang na lamang siya mula sa ika-9 na Doho. Kakatapos lang labanan si Kazuo Koguchi, ramdam na ni David ang pintig sa kanyang katawan. Kuya David, nahanap mo na ba ang pumatay? Tanong ni Long Xingshu nang makita niyang bumalik si David. Tumango si David, humayo at alisin ang mga paghihigpit, pinalayas ko ang mga tao, sila ay mga kontrabida sa isla. Bilang karagdagan, kumuha ka ng ilang mga halamang gamot na nakaimbak sa longmen, at gusto kong pinuhin ang ilang mga halamang gamot. Matagal nang marinig ito ni Xingshu, tumango siya at nagmamadaling nag-ayos. Nang maglaon, ipinaalam ni David si Xu Changsheng at hiniling sa kanya na magdala ng higit pang mga halamang gamot pagdating niya sa Kyoto upang gamutin si Xingjun. Gusto ni David na gamitin ang mga halamang panggamot na ito para gumawa ng tableta para sa pagtitipon ng espiritu at subukang tingnan kung makakalusot siya para maging ika-9 na Noble Grand Marquis. Kung makalusot siya, mas magkakaroon siya ng kumpiyansa kapag pumunta siya sa isla na bansa. Pagkatapos ng paliwanag, lumabas si David ng silid at dahan-daang tumingin sa direksyon ng Martial Arts Alliance. Sa oras na iyon, ang Martial Arts Alliance ay naging isang office space sa Longmen. Yuki, nasaan ka? Napabuntong hininga si David. Kahit alam niyang nakakulong si Sonya sa isang lihim na kaharian, saan siya nagpunta para hanapin ang lihim na kaharian na iyon? Pupunta si David sa isla na bansa para pangasiwaan ang mga gawain ng pamilya Watanabe, kaya sina Humazi at Joe Jie lang ang makakahanap ng lihim na kaharian.
Kahit na nandoon si David, hindi niya matutulungang mahanap ang lihim na kaharian ng Demon Heart Sect, kaya kinailangan ni Georgia na gawin ito. Kaya naglakad si David patungo sa double room. Binalak niyang sabihin sa dalawang tao ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa kapuluan. Ngunit sa sandaling lumakad siya sa pintuan ng silid, narinig niya ang mga sigaw ni Georgia, medyo namumula ang mukha ni David, at naghihintay lamang siya sa labas para matapos ang dalawang tao sa pag-uusap. Si David ay humayhit ng sigarilyo at naghintay ng kalahating oras bago walang gumagalaw sa silid, at ang tinig ng linan ay umalangaw-ngaw, "David, pasok ka." Itinulak ni David ang pinto at pumasok, puno ng ekspresyon ang mukha ni Georgia na si Pei Hong, mabilis na nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay David. "David, hindi ka natutulog sa gabi, kaya tumakbo ka para makinig sa wall ko. Ang dami mong babae, pumili ka lang ng hindi makakasama sayo." Sabi ni Humasi kay David na may mapaglarong mukha. "Alam mo nasa labas na ako at matagal ko na itong ginagawa. May hinahanap ako sayo. Pupunta ako sa isla ng bansa sa huling 2 araw para harapin ang mga personal na bagay, kaya nasa inyo na ni Joe na hanapin ang lihim na kaharian ng Demon Heart Sect." "Miss," seryosong sabi ni David. "Pumunta ka sa Island Country. Anong gagawin mo sa Island Country? Gumawa ka ng maliit na pelikula." Biro ni Humasi. "Hindi ako nagbibiro, nagpunta talaga ako sa Island Country." Pagkatapos ay sinabi ni David kay Humas ang tungkol sa law enforcement team at Kazuo Koguchi ngayon. Nang marinig ito ni Humasi, agad niyang inalis ang ngiti sa kanyang mukha, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsabi, "Damn, itong mga Ronin ng isla na bansa, halos walang katapusan, ngunit masyadong mapanganib na pumunta sa isla na mag-isa, at ang pamilya Watanabe ay hindi katulad mo. Ito ay hindi mabata gaya ng iniisip mo, hindi mo kayang sirain ang kanilang pamilya ng mag-isa. Sasama ako, may mga kaibigan ako sa isla, at makakatulong pa ako pagdating ko. Hindi, kailangan mong sundan si Miss Joe para hanapin ang Demon Heart Sect. Tungkol naman sa Secret World, sana mahanap ko na ang Secret Realm pagkabalik ko." Umiling si David. "Natatakot akong hindi ka na makakabalik, kaya susundan kita. Kapag naghahanap ng lihim na kaharian, si Georgia mismo ang makakagawa nito. Ang pasukan sa lihim na kaharian ay dapat malapit sa Martial Arts Alliance, kaya hindi dapat maging mahirap ang paghahanap nito." Nag-aalala si Humasi tungkol sa kaligtasan ni David at iginiit na sundin si David. "Mr. Chen, hayaan mo si Master Ho na sumama sa iyo. Nag-iisa ka at hindi mo alam ang iyong buhay. Napakaraming panganib. Nararamdaman ko na." Sabi ni Georgia kay David. Kabanata 1746. Nang makitang umalis si Georgia at sinasabi ito, tumango lang si David, "Bueno, aalis tayo pagkalipas ng 2 araw." Dahil huli na ang lahat, hindi na siya masyadong inistorbo ni David, tumayo siya at umalis, ngunit nag-walk out lang si David. Sa kwarto ni Humas, narinig ko ulit ang sigaw ni Georgia. Bahagyang ngumiti si David, ang linan na ito ay hindi masyadong malakas, at ang mga kasanayan ng kama na ito ay talagang walang kapantay. Kinabukasan, itinambak ni David ang mga halamang ipinadala ni na Longmen at Xu Changsheng. Bagaman ang tumpok ng mga halamang gamot na ito ay isang malaking halaga ng mga mapagkukunan ng paglilinang para sa iba. Ngunit para kay David, hindi niya alam kung ang tumpok ng mga halamang gamot na ito ay maaaring itulak siya sa ika-9 na pwesto sa listahan ng Doho. Kinuha ni David si Shen Nungding. "Bumangon ka na." Si David ay gumawa ng isang random na paggalaw, at isang gintong apoy ang lumitaw sa kanyang palad, at pagkatapos ay ang apoy ay tila umatras at agad na pumasok kay Shen Nungding. At ang tumpok ng espiritong damo ay sunod-sunod na lumipad papunta kay Shen Nungding. Kaluskos. Isang tinig ang nagmula kay Shen Nungding, at ang mga halamang iyon ay agad na nilamon ng apoy ng espirito, pagkatapos ay naging katas na panggamot, at pagkatapos ay naging mga table tas. Sa lalong madaling panahon, ang tumpok ng mga halamang gamot ay naging 12 ng mga piraso ng sparkling spirit gathering pills. Tiningnan ni David ang spirit gathering pill at sinimulan itong lunukan ng walang pag-aalinlangan. Ang nakapagpapagaling na epekto ng Julang pill ay napakalakas, na sinamahan ng pagpipino ng Shen Nungding, naisip ko na ito ay mas malakas kaysa sa direktang hinihigop na mga halamang gamot. Nilamon sila ni David isa-isa, ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay kumulo at umapaw, at maging ang kanyang balat ay nagliwanag ng maliwanag na liwanag. Ramdam na ramdam ni David na palapit siya ng palapit sa 9th class Grand Marquis.
Pagkalipas ng 2 araw, isang nakakatakot na aura ang nagmula sa silid ni David. Bagamat ang pag-promote ni David sa maliit na mundo ay nangangailangan ng ilang beses o kahit 12-dosenang beses ng mga mapagkukunan ng iba. Ngunit sa parehong paraan, ang kapangyarihan at pagkabigla na dinala sa maliit na mundo sa pamamagitan ng pag-promote ni David ay napakalawak din. Bagamat si David ay na-promote pa lamang sa isang ika-9 na baitang Grand Marquis sa oras na ito, ang kanyang naglalabas na aura ay higit na mas malaki kaysa dati. Sumabak na naman si Kuya David. Naramdaman ni Long Xingqiu ang isang nakakatakot na aura na nagmumula sa silid ni David, at ang kanyang mga mata ay puno ng inggit. Dahan-dahang iniabot ni David ang kanyang palad, at isang mahinang sinag ng liwanag ang sumilay mula sa kanyang palad. Habang lumalakas ang lakas ni David, lumakas din ang pisikal na katawan ni David. Paglabas niya ng silid, hinihintay na siya ni Humazi. David, gamaan ka na ba ulit? Masayang tanong ni Humazi. Ito ay itinaas lamang ang isang maliit na kaharian. Dahan-dahang sabi ni David. Ikaw, ang pagpapalaki ng isang maliit na teritoryo ay mas malaki kaysa sa pagpapalaki ng malaking imperyo ng iba. Ngumiti si Humazi at nagpatuloy, hindi ka ba magpapalam sa iyong maliliit na manliligaw? No need, save it. Nag-aalala sila. Umiling si David. Masasabi ko na, alam ng iyong munting manliligaw na aalis ka ng walang palam, at kung gusto mong guluhin ka, huwag mong sabihing hindi kita pinaalalahanan. Napangiti ng malalim si Humazi. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Humaz, alam ni David na tiyak na alam ni Gullinger at ng iba pa na sila ay pupunta sa isla na bansa. Bago pa makapagsalita si David, dumating na si Gullinger at ang iba pa. David, hindi mo sinabi sa amin nung pumunta ka sa island country. Kung hindi sinabi sa amin ni Sister Georgia, itinago mo pa rin kami sa dilim. Ano ang tingin mo sa amin? Ano ang gusto mong sabihin sa amin? Pinalibutan si David ng isang grupo ng mga babae at sinimulan siyang punahin sa salita. Sa pagkakataong ito ay natarante si David at hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Mga ate, well, iniisip din tayo ni David, natatakot akong mag-ingat tayo. Huwag na natin siyang guluhin, sana maayos na siya pagdating niya sa isla. Sinabi ni Jirazo, bilang panganay ang panganay na kapatid na babae, si Jirazo ay bumuka ang kanyang bibig, at isang grupo ng mga babae ang nagtikom din ng kanilang mga bibig. Pagkatapos magpaalam sa grupo ng mga kababaihan, si David at Humazi ay umalis sa Longmen at naglakbay patungo sa islang bansa. Kyoto International Airport. Si David at Humazi ay nagsuot ng casual na damit, naglakad sa gitna ng karamihan, at nagsimulang sumakay sa eroplano. Dahil hindi pa panahon ng turista, wala masyadong tao doon. Isang first-class na cabin na ginawa ni na David at Humaz. Kung hindi dahil sa takot na maging masyadong high-profile, walang problema si David na sumakay ng private plane. Di nagtagal pagkatapos umupo sina David at Humazi, dumating ang isang nakaistilong at magandang babae na may salaming pang-araw, scarf na buhok, at napakainit na damit. Nakasuot ng skinny jeans ang babae sa ilalim. Sa unang tingin, para siyang nakatatandang kapatid na babae na nakakaakit ng atensyon ng maraming tao. Hinubad ng dalaga ang kanyang sunglasses at diretsyong umupo sa tabi ni David. Sa sandaling ito, nagring ang mobile phone sa bag ng babae, naiinip na kinuha ng babae ang telepono at gumawa ng koneksyon. Puno ng wika ng isla ang bibig ng dalaga. Sa kabutihang palad, naiintindihan ni David ang wika ng isla at alam niya ang sinasabi ng batang babae. Ang babae ay nangangailangan ng pampatibay loob mula sa kanyang pamilya, kaya siya ay naiinip. Nasa eroplano na ako, malapit na ang alis ng eroplano, huwag ka magsalita sa phone, patayin mo. Pagkatapos noon, diretsyong pina-airplane mode ng dalaga ang telepono. Hindi nagtagal ay lumipad ang eroplano, pumikit si David at nagpahinga, habang si Humazi ay nakatulog, hindi man lang tumitingin sa babaeng katabi niya. Mukhang pagkatapos ng Georgia, si Humazi ay ayaw nang manood ng iba. Babae. Hello. Saktong pagpikit ni David at nagpahinga, biglang tumunog ang boses ng kapitbahay na babae. Binuksan ni David ang kanyang mga mata at pinaghihinalaang tumingin sa dalaga. Excuse me, pwede mo ba akong buksan? May hawak na bote ng chewing gum ang dalaga at malamang hindi niya mabuksan ang takip. Napangiti ng bahagya si David, ngunit binuksan ng gum ang takip at ibinalik iyon sa dalaga. Paulit-ulit siyang pinasalamatan ng batang babae, pagkatapos ay kumuha ng isang piraso ng chewing gum at ibinigay ito kay David, hayaan mong bigyan kita ng isa.
Hindi naman tumanggi si David, tinapon lang niya iyon sa bibig niya. Nang makitang ngumunguya si David ng gum at nagbabalak pa ring pumikit para magpahinga, halatang malaki ang pinagbago ng tingin ng dalaga kay David. Medyo naging curious siya kay David. Kadalasan, maraming lalaki ang nagkukusa na makipag-chat sa kanya, pero ngayon siya ang nagkukusa na makipag-chat kay David, parang ayaw ni David na makipag-chat sa sarili niya. Ito ang pumukaw ng pagnanasa sa puso ng dalaga. Hi, my name is Yumiko. I'm from a island country. Dito ako nag-aral, saan ka galing? Nakangiting tanong ni Yumiko kay David. My name is David, I'm here. Mahinang sagot ni David. Naglalakbay ka ba sa isla ng bansa kung gayon? Mukhang hindi magandang panahon para maglakbay. Isinandal ni Yumiko ang kanyang katawan kay David at nagtanong sa mahinang boses. May gagawin ako, hindi maglalakbay. Umiling si David at saka pumikit. Nang makita ito, hindi magaling si Yumiko sa pakikipag-usap kay David, kaya napaupo na lang siya doon ng board. Matapos ang ilang oras na paglipad, lumapag ang eroplano sa islang bansa, Zijing. Tumayo si David at sinundan si Humas pababa ng eroplano. At si Yumiko ay sumunod na malapit kay David at sa iba pa. David, may susando ka bang kaibigan? Kung hindi, pwede kong hilingin sa driver ko na ibalik ka. Sabi ni Yumiko kay David. May sasanduan tayo, please. Sabi ni David sabay ngiti ng mahina. Pagkalabas ng airport, ilang mag-agarang sasakyan ang maayos na nakahanay sa labas ng airport noong mga oras na iyon, na para bang may mga importanteng tao sa flight na ito. Nang lumabas si David at ang iba pa kasama si Yumiko, pinalibutan agad siya ng mahigit 100 bodyguard na nakasuot at sunglass. Kumunat ang noo ni David, at nagsimulang dumagundong ang hininga sa kanyang katawan. Akala niya ay nabunyag na ang kanyang mga plano sa paglalakbay, at alam ng pamilyang Watanabe na nakarating siya sa isla na bansa, kaya nagpadala sila ng isang tao upang patayin siya. Ngunit halos 100 bodyguard ay hindi man lang tumingin kay David, ngunit direktang pinalibutan si Yumiko upang protektahan si Yumiko mula sa paglabas. Kabanata 1747. Noon lamang nalaman ni David na ang mga taong ito ay dumating upang kunin si Yumiko, ngunit sa paghusga sa postura, ang pamilya ni Yumiko ay tiyak na may malaking lakas. Hindi ko talaga akalain na ang batang babae na ito ay may magandang background. Kung titingnan ang laban na ito, napakahusay niya. Tumingin si Humazi sa pangkat na dumating upang kunin si Yumiko at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Ngunit papasok na si Yumiko sa sasakyan, bigla siyang huminto, lumingon kay David, at tinabig ang telepono kay David. Hindi nagtagal, tumakbo ang bodyguard kay David at inabot kay David ang isang sulat na may numero ng telepono ni Yumiko. Umalis ang convoy. Sa sandaling ito, may lumapit sa mukha ni David at naiinggit na nagsabi, "Binata, napakaswerte mo. Hindi ko inaasahan na ang panganay na babae ng pamilya Watanabe ang magkukusa at mag-iwan sa iyo ng numero ng telepono." Narinig ito ni David, at bigla siyang natigilan. Ano? Ang pinakamatandang babae ng pamilya Watanabe. Oo, ito, si Miss Yumiko Watanabe, hindi mo ba alam? Gulat na napatingin ang lalaki kay David. Ay, alam ko, ngayon ko lang nakilala. Napangiti na lang ng awkward si David at saka naglakad palayo. Gayunpaman, si David, na lumayo, ay hindi pa rin kumalma ng mahabang panahon. Hindi niya akalain na si Yumiko ang magiging pinakamatandang babae sa pamilya Watanabe. Kung ganoon, dapat ay Yumiko Watanabe ang buong pangalan ni Yumiko. Bata, samantalahin mo ang pagkakataon, hindi mo na ito kailangang alalahanin habang buhay. Nang matapos magsalita ang lalaki, tumalikod siya at umalis. Nalilitong tumingin si Humazi kay David at biglang tumawa, napakalaki ng mundo, nagkataon lang na nakaupo kasama ang panganay na babae ng pamilya Watanabe sa eroplano. Kung alam niyang sisirain mo sila, ang pamilyang Watanabe. Oo, ako ang magkukusa para kausapin ka. Hindi inaasahan ni David na nagkataon lang ang mga bagay, kaya napangiti na lang siya nang walang magawa. Sinundan ni David si Huma sa exit ng airport at naghintay sandali, habang hinihintay ni David si Kazuo Koaguchi. Ngunit mahigit 10 minuto na ang nakalipas at walang dumating, hindi sinasadyang sinabi ni Humazi, David, hindi ka ipagkakanulo ni Kazuo Koaguchi, tama ba? Dapat mo siyang patayin sa mismong lugar. Nang makitang walang dumating upang kunin ito, bumulong si Humazi na may galit sa kanyang mukha. Hindi naman siguro. Kung niloko niya ako, dapat marami ng tao dito ngayon. Tumingin si David sa paligid at saka sinabi.
Then we'll wait 5 minutes. Kapag walang sumasagot, tatawagan ko ang kaibigan ko at susunduin kita. Tumingin si Humazi sa oras at sinabing. Sa sandaling bumaba ang boses ni Humazen, ang binata na kanina pa nakatingin sa kanya ay nagmamadaling naglakad papunta kay David pagkatapos tumingin sa paligid. Si Mr. Chen ba yun? Ang tanong ng binata. Tumango si David, oo. Sumama ka sa akin, hiniling sa akin ni Lord Koguchi na sunduin ka. Tumalikod ang binata at umalis. Mahigpit na sinundan ni David si Humazi. Hindi nagtagal, isinakay ng binata sina David at Humaz sa utility vehicle, at pagkatapos ay mabilis na pinaandar ang sasakyan. Makalipas ang mahigit 1 oras, tuluyang huminto ang commercial vehicle sa harap ng villa. Binuksan ng binata ang pinto ng kotse at pinapasok sina David at Humaz. Sa sandaling ito, dahan-daang lumitaw si Kazuo Koguchi, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at sinilip ang lahat sa paligid niya. Mr. Chen, nitong mga nakaraang araw ay dumaranas ako ng mahinang enerhiya at dugo at namumungay na ulo. Sinunod ko ang utos mo. Maaari mo ba akong bigyan ng antidote? Tanong ni Kazuo Koguchi kay David. Kinuha ni David ang tableta mula sa kanyang mga kamay at ibinato kay Kazuo Koguchi. Nilunok ito ni Kazuo Koguchi nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos lunokan ng antidote, ang ekspresyon at espiritu ni Kazuo Koguchi ay agad na bumuti. Koguchi Kazuo, ang antidote na ito ay pansamantalang panlunas lamang, makakatulong lamang ito sa iyo na pansamantalang sugpuin ang lason. Kung gusto mong gumaling ng lubusan, pag-uusapan ko ito pagkatapos kong lipulin ang pamilya Watanabe. Sabi ni David. Paliwanag ni Kazuo Koguchi. Natigilan sandali si Kazuo Koguchi, ang orihinal na masigasig niyang hitsura ay biglang nanlamig. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Kazuo Koguchi ay nagbago lamang ng ilang sandali, at pagkatapos ay ngumiti siya ng walang magawa. Mr. Chen, how do you need me to help you? You can talk, but I also hope you will keep your promise and give me the antidote in the end. Sabi ni Kazuo Koguchi. Siyempre, basta masunurin at masunurin, bibigyan ka ng antidote. Now introduce me to the Watanabe family. I met a man named Yumiko Watanabe today. She should be the eldest woman of the Watanabe family. Right? Tanong ni David. Nagkita na ba kayo ni Yumiko? Medyo nagulat si Kazuo Koguchi, at pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita tungkol sa kasaysayan ng pamilya Watanabe. Ang pamilyang Watanabe ay medyo malaking pamilya sa isla na bansa, lalo na sa Zijing, kinokontrol nito ang halos buong Zijing, kahit isang opisyal ay dapat magbigay ng mukha sa pamilya Watanabe. Kung hindi, si Kazuo Koguchi ay maaaring magsilbi bilang isang espesyal na sugo, ngunit siya ay nasa awa din ng pamilya Watanabe. Ang pamilyang Watanabe ay mayaman at maraming anak, ngunit ngayon ang direktang pinuno na kumokontrol sa buong pamilya ng Watanabe ay pinangalan ng Fumiya Watanabe. Ang Watanabe Fumiya na ito ay ama rin ni Yumiko Watanabe. At si Watanabe Ichiro, na pinatay ni David, ay anak ni Watanabe Fumigan. Si Watanabe Fumigan ay may 3 anak na lalaki, at si Watanabe Ichiro ay isa lamang sa kanila. Magkapatid sina Watanabe Fumiya at Watanabe Fumiya, ngunit marami silang alitan na nakikipagkompetensya para sa kontrol ng pamilyang Watanabe. Ngayon ay oras na upang baguhin ang kapangyarihan at muling ihalal ang pinuno ng pamilyang Watanabe, kaya ang pamilyang Watanabe, na tila mapayapa na ngayon, ay undercurrent na. Bilang karagdagan, si Watanabe Fumiya ay mayroon lamang isang anak na babae, si Watanabe Yumiko, kaya hindi alam kung makokontrol ba ni Watanabe Fumiya ang pamilyang Watanabe sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, namangha rin si David. Hindi niya inaasahan na ang malaking pamilyang ito ay talagang nakikipaglaban ng hayagan at palihim, hindi manalitik. Yung Watanabe Fumiga na nagsabi sa'yo na patayin mo ako. Tanong ni David. Tumango si Kazuo Koguchi, oo, nag-aaral ang anak ni Watanabe Fumiya sa Daxiya. Imposibleng gumawa siya ng masamang relasyon sa mga opisyal ng Daxiya. Malalagay sa panganib ang kaligtasan ng kanyang anak. Sa pagkakataong ito, biglang umuwi si Watanabe Yumiko sa isang emergency. Dapat si Fumiya Watanabe ang nakakaalam kung ano ang ginawa namin sa Daxiya, dahil natatakot kami na ang mga awtoridad ng Daxiya ay hindi pabor sa kanyang anak, kaya naalala niya. Ang paliwanag ni Kazuo Koguchi ay agad ding nagpaalala kay David na nang makasakay siya sa eroplano, natanggap ni Yumiko ang naiinip na tawag ni Tuo. Dapat itong himukin siya na bumalik sa isla na bansa sa lalong madaling panahon.
Ngayon ay tila puno na rin ng mga paksayon ang pamilya Watanabe, kaya hindi na kailangan ni David na sirain ang buong pamilya ng Watanabe, hanggat ang pamilya ni Watanabe Wenan ay nawasak, walang sino man ang maghahanap ng mga gulo ni David. Baka pwede nilang gamitin ang hidwaan nina Watanabe Fumiya at Watanabe Fuman para magbunsod ng away ng dalawa para mas malaki ang tsansa ni David na sirain si Watanabe Fuman. Habang iniisip ito, nagpasya si David na humanap ng paraan para makipag-ugnayan muna kay Yumiko Watanabe at kung hindi man ay subukan ang tono ni Fumio Watanabe. Koguchi Kazuo, mas mabuting ilihim mo ang pagdating ko sa islang bansa. Kung kailangan ko ng tulong mo, natural na pupunta ako sa iyo. Tandaan mo, huwag mo nang isipin ang paglalaro sa isang isla na bansa, sa sarili mong teritoryo. Halika, kung gusto kitang patayin, madali lang. Binyantaan ni David si Kazuo Koguchi. Hindi, talagang hindi. Mabilis na umiling si Kazuo Koguchi, sa pagkakataong ito naramdaman niya ang paghinga ni David na mas malakas kaysa ilang araw na nakalipas. Dahil dito, gusto ni Kazuo Koguchi na gumawa ng mga trick, ngunit hindi siya nang ahas. Sa tingin niya ay medyo nabaluktot ang lakas ni David. Walang imposible para kay David. Sinundan ni David si Humazi palayo sa bahay ni Kazuo Koguchi, at dinala siya ni Humazi upang makilala ang kanyang mga kaibigan sa loob ng maraming taon. Kabanata 1748. Samantala, sa pinakamarangyang villa group sa suburb ng Zijing, ito ang tahanan ni Watanabe Fumiya. Dad, sabi mo magaling ako sa school, what's the point of calling me back? Yumiko Watanabe asked Watanabe Fumiya very dissatisfied. Huwag pumunta sa Daxia School sa panahong ito, at huwag tumakbo sa paligid, manatili sa bahay at maghintay para sa oras na ito. Mataimtim na sabi ni Watanabe Fumiya. Bakit? Huwag mo na akong papasukin sa school, huwag mo akong palabasan, gusto mo bang masuffocate ako? Lalabas ako para maglaro. Rebelding sigaw ni Yumiko Watanabe. Yumiko, para din sa kapakanan mo ang tatay mo, paano mo siya kakausapin ng ganito? Sa sandaling ito, lumabas ang ina ni Yumiko Watanabe na si Tanimoto Jewi at pinagalitan si Yumiko. Bagamat mahigit kalahating siglo na si Tanimoto Jewi, napakabata pa niya at mukhang kapatid ni Watanabe Yumiko. Higit pa rito, siya at si Watanabe Fumiya ay nasa malayang pag-iibigan. Pagkatapos ng kasal, ipinanganak si Yumiko, at si Tanimoto Jewi ay nagduso mula sa isang malubhang karamdaman at nawalan ng kanyang pagkamayabong. Bagamat hinikayat ng pamilya at ni Tanimoto Jewi si Watanabe Fumiya na maghanap ng mapapangasawa at mag-iwan sa kanya ng anak na lalaki na maaaring magmana ng lahi at angkan, tumanggi si Watanabe Fumiya. Sa isang malaking pamilya tulad ng Sarimaa, bihira lang ang lalaking umiibig tulad ni Fumiya Watanabe. For my own good. Kinulong ba ako sa bahay for my own good? Ayaw na kitang makausap. Tumigil sa pagsasalita si Yumiko, tumalikod, at tumakbo palabas. Sa pagtingin sa likod ng kanyang anak, hindi napigilan ni Watanabe Fumiya na mapabuntong hininga. Nang makitang ganito ang kanyang asawa, malumanay na humakbang paarap si Tanimoto Jewi at umalma, Fengxiong, mauunawaan ka ng iyong anak sa malaot madali, ngunit paano ito haharapin ni Daxie? Nasa likod mo ang Watanabe Wena na iyon at gumawa ng napakalaking bagay. At pumatay ng maraming opisyal. Kung hindi natin ito mahawakan ng maayos sa pagkakataong ito, natatakot ako na ito ay isang kalamidad para sa ating pamilyang Watanabe. Bahagyang kumunat ang noo ni Watanabe Fumiya, nagpadala ako ng isang espesyal na sugo sa Daxia upang ipaliwanag ang sitwasyon. Na si Watanabe Fumigan ay nakikipagkompetensya sa akin para sa posisyon ng ulo ng pamilya, at hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito sa halalan na ito. Unang-una akong natatakot na sasalakayin niya ang aming anak, alam niyang higit na nagmamalasakit ako sa iyo at sa iyong anak na babae, kung banta niya ako sa iyo at sa iyong anak na babae, kailangan kong umatras sa kanya. Kaya ikaw at ang iyong anak na babae ay dapat mag-ingat sa mga araw na ito, manatili sa bahay at huwag pumunta kahit saan, kahit na si Watanabe Fumigan kahit gaano kakatapang, hindi ka mangangahas na pumasok sa bahay. Kayo lang at ang anak mo ang naghihirap ng ganito. Marahang hinaplos ni Watanabe Fumiya ang buhok ni Tanimoto Jewi na puno ng pagmamahal at awa. Hanggat kasama kita, gaano man ako magdusa. Sumando si Tanimoto Jewi sa dibdib ni Watanabe Fumiya. Nakaalis na si Yumiko Watanabe sa bahay noon. Ngayong bumalik na siya, maghahanap siya ng mga kaibigang makakasama niya. Sa anumang kaso, hindi siya maiinip sa bahay. Miss, bumalik ka na. Kahit na.
Ang dalawang utusan ay hindi nang ahas na pigilan si Yumiko, patuloy silang sumunod na kinukumbinsi si Yumiko. Are you two following death? Lalabas lang ako saglit tapos sumusunod ka sa likod, nakakainis ka. Galit na pinagalitan ni Yumiko ang dalawang utusan. Miss, ipinaliwanag ng padre de pamilya na bawal kang lumabas, kung hindi, hindi tayo makakapag-usap sa isa't isa. Ang dalawang katulong ay may mapait na tingin sa kanilang mga mukha. Bakit ka nakikinig sa aking ama ngunit hindi sa akin? Siya ay nangangahas na patayin ka, at ako ay nangahas. Sabi ni Yumiko at itinaas ang palad. Ngunit hindi pa rin kumikibo ang dalawang katulong, at wala silang balak na umalis. Nang makita ito, hindi nang ahas si Yumiko na gumawa ng anuman, sinubukan lang niyang takutin ang dalawang katulong. Nakita ni Yumiko na hindi gumagalaw ang dalawang katulong, malamig lang ang kanyang napaungol at nagpatuloy sa paglalakad pasulong, habang ang dalawang katulong ay nakasunod sa likuran. Pero bago pa makadalawang hakbang si Yumiko, bigla siyang huminto at biglang nagbago ang mukha niya. Bago pa siya makapag-react, 7 o 8 lalaking nakasuot ng itim ang sumugod sa magkabilang gilid ng kalsada, tinakpan ang kanilang mga mukha, may hawak na samurai sword, at dir-diretsong sumugod kay Yumiko. Nang makita ito, ang dalawang katulong sa likod ni Yumiko ay bumunot ng kanilang mga espada at sumugod. Miss, tumakbo ka na. Ang isa sa mga katulong ay umungal. Medyo nagulat si Yumiko. Dapat mong malaman na sa isla na bansa, ang kanilang pamilyang Watanabe ay isa rin sa mga pinakamahusay, at sa Zijing, walang sino man ang nangangahas na guluhin ang kanilang pamilyang Watanabe. Ngunit ngayon, may kumilos na talaga laban sa kanya, ang pinakamatandang ginang ng pamilya Watanabe, sa sikat ng araw, na sadyang hindi kapanipaniwala. Ngunit hindi maiwasan ni Yumiko na isipin iyon. Ang kanyang dalawang subordinate ay mabilis na nahak hanggang sa mamatay gamit ang random na kutsilyo. Mabilis lang tumalikod si Yumiko at mabilis na tumakas. Sa ngayon, blanko ang ulo ni Yumiko. Hinahabol siya ng ilang lalaking nakaitim, at mukhang kailangang mahuli si Yumiko. Kakatakbo pa lang ay biglang bumangga ang katawan ni Yumiko sa isang tao, halos matamba si Yumiko sa lupa. Tumangala si Yumiko at napagtantong nabunggo niya si David. Ikaw ba yan? Sabay namang nagulat sina David at Yumiko. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip na saglit lang silang naghiwalay ng landas sa airport, pero dito sila nagkita. Pero bago pa makapagsalita ang dalawa ay naabutan na ng mga lalaking nakaitim. Parehong natigilan sina David at Humazi nang makitang may humahabol at pumatay kay Yumiko. Ngayon lang, sinabi rin ni Kazuo Koguchi na ang pamilyang Watanabe ang pinakamalaking pamilya sa Zijing at kontrolado ang halos buong Zijing. Paanong may manggahas na manghuli ng pamilya Watanabe sa sikat ng araw? Paano ang pinakamatandang babae? Nang makita ito ng ilang lalaking nakaitim, agad silang sumigaw kina David at Humaz, kung ayaw mong mamatay, lumayo ka. Hinawakan ni Komizi. Mahigpit ang braso ni David, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Nang makita ang ekspresyon ni Yumiko, bahagyang ngumiti si David, iniligtas ng bayani ang kagandahan, gusto kong. Nang makita ito, agad na nagalit ang mga lalaking nakaitim. Boy, kung gusto mong maging bayani para iligtas ang kagandahan, kahit papatayin ka. Pagkatapos noon, maraming lalaking nakasuot ng itim ang sumugod na may dalang mga espadang samurai. Ngunit pagkahakbang ko pa lang, nakita ko na si David na ikinaway ang kanyang kamay, at ilang beses na bumantong hininga, at ang mga itim na lalaki ay agad na tumayo na parang hindi kumikibo. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking dami ng dugo ang nagsimulang dumaloy mula sa mga dibdib ng ilang lalaking nakaitim, at pagkatapos ay bumagsak sila sa lupa ng may kabog. Nang makita ang eksenang ito, namangha si Yumiko. Bagamat nakakapag-practice din siya ng mga ehersisyo, ang pagtingin kay David ng ganito, ito ay parang diwata. Tumingin si Humazi kay David at ngumiti ng palihim. Talagang gusto niyang kunan ng larawan si David na nagpapanggap na nasa sandaling ito gamit ang kanyang mobile phone, at pagkatapos ay ipadala ito sa mga babaeng iyon upang makita kung ano ang nangyari kay David. Naramdaman ni David ang ngiti ni Humaz at lihim na tumingin kay Humaz. David, ang galing mo? Niligtas mo ang buhay ko, babayaran ka talaga ng tatay ko o uuwi ka. Tanong ni Yumiko kay David na may kaunting paghanga sa mga mata. Hindi, may sarili pa akong mga gagawin. Umiling si David. Sa sandaling ito, may magulo na tunog ng mga yabag, at maraming tao sa tunog nito.
Nang magkatinginan sina David at Humasi, nagmamadali silang umalis, habang si Yumiko ay tumingin sa likod ni David na may ibang uri ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Yumiko, Yumiko. Sigaw ni Watanabe Fumiya at tumakbo papunta kay Yumiko. At sa likod ni Watanabe Fumiya ay 12-dosenang samurai. Ama. Nang makita ni Yumiko si Watanabe Fumiya, dali-dali siyang sumugod, na saglit na natatakot na kung hindi niya nakilala si David, hindi niya alam kung ano na ang mangyayari ngayon. Kabanata 1749. Nang makita ni Watanabe Fumiya na maayos na ang kanyang anak, nakahinga siya ng maluwag, ngunit nang tingnan niya ang mga katawan sa hindi kalayuan, ang mukha ni Watanabe Fumiya ay naging sobrang pangit. Yumiko, anong nangyari? Pinatay mo ba yung mga yon? Tanong ni Watanabe Fumiya. Umiling si Yumiko, hindi. Pagkatapos ay sinabi ni Yumiko kay Watanabe Fumiya ang nangyari, at si Watanabe Fumiya ay galit na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Yumiko, sabi mo iniligtas ka at pinatay ng kaibigan mong Daxia. Paano sila? Tanong ni Watanabe Fumiya. Let's go? You come? They go. Sabi ni Yumiko. Hindi na nagtanong pa si Watanabe Fumiya, ngunit sinabi sa kanyang mga nasasakupan, ibalik ang lahat ng bangkay at alamin ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi nagtagal ay kinuha ang mga katawan, at si Yumiko ay naprotektahan din at umuwi. At si David at Humasi ay nagtago sa hindi kalayuan, pinapanood ang lahat sa harap nila. David, sinabi mo pa na isa akong malaking pervert. I guess you're not much different from me. Kapag nakakita ka ng island girl, hindi mo mapipigilan, di ba? Tumingin si Humasi kay David at sinabing may mapaglarong ekspresyon. Saan mo gustong pumunta? Nilapitan ko si Yumiko Watanabe para sirain ang pamilya Watanabe at sirain sila mula sa loob. Paliwanag ni David. Kung gayon bakit hindi ka pumayag sa batang babae na iyon ngayon at umuwi kasama niya? Bakit ka pa tumatakbo? Naguguluhang tanong ni Humasi. Tinatawag itong mahirap hanapin. Kung kami ay sumang-ayon ng maagap, tiyak na mag-iingat si Fumiya Watanabe sa amin. Maghintay tayo, naniniwala akong tiyak na gagawa si Fumiya Watanabe ng paraan para makontak tayo. Bahagyang ngumiti si David, parang confident siya. Watanabe Fumiya Villa. Sa pagtingin sa mga katawan sa kanyang harapan, ang mukha ni Watanabe Fumiya ay sobrang pangit. Ano ba yan? Nalaman mo na ba ang identity mo? Tanong ni Watanabe Fumiya sa utusan. Patriarch, ang mga taong ito ay walang pagkakakilanlan, kaya't hindi sila makikilala sa lahat. Umiling ang katulong. Ang tanging naglalakas loob na gawin ang anumang bagay sa aking anak sa Zijing ay si Fuman Watanabe. Nabaliw siya dahil sa kanyang posisyon bilang padre de pamilya. Gawin mo para sa anak mo. Patriarch, ngunit ang mga taong ito ay dumanas ng malubhang pinsala sa dibdib at namatay ng sabay-sabay. Ang lakas ng taong bumaril ay dapat na napakalakas. Sinuri ng lingkod. Well, I heard from Yumiko that her great friend Zia just waved his hand and all these killers died. Kaya parang ang taong ito ay talagang isang dakilang marki o mas mataas pa. You go into secrets. Imbestigahan itong kaibigan ni Yumiko at tingnan kung ano ang identity niya. Utos ni Watanabe Fumiya. Tumango ang katulong, tumalikod at umalis. Kakaalis pa lang ng katulong, may narinig siyang sumisigaw mula sa labas, na sinundan ng nagmamadaling yabag. Damn! Sinong impyerno ang gagawa ng isang bagay sa aking panganay na pamangkin? Ang mga taong nang ahas na ilipat ang aming pamilyang Watanabe sa Zijing ay nakikipag-date lamang sa kamatayan. Kapag nalaman ko, kailangan kong punitin ang balat niya. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng uniforme ng samurai at may suot na bakya na naglakad-lakad na nagmumura. Ang taong ito ay si Fumiya Watanabe, ang nakababatang kapatid ni Fumiya Watanabe. Sa sandaling ito, sa likod ni Watanabe Fumigan, may isang binata na nakatingin kay Swanwen, ngunit palaging may kaunting lamig sa kanyang mga mata. Ang binatang ito ay si Watanabe Taro, ang panganay na anak ni Watanabe Fumigan. Nakita ni Watanabe Fumiya si Watanabe Fumigan na paparating at nagkunwaring bastos din, at masama ang loob niya. Kuya, nahuli mo na ba ang pumatay kay Yumiko? Pagpasok pa lang ni Watanabe Fumigan sa pinto, tinanong niya si Watanabe Fumiya. Ang nakahiga sa lupa ay. Tinuro ni Watanabe Fumiya ang mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Tiningnan ni Watanabe Fumigan ang mga katawan sa lupa at halatang natigilan. Tila hindi niya alam na patay na ang mga taong ito.
Pinagmasdan ng mabuti ni Watanabe Fumiya ang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang nakababatang kapatid, medyo malamig ang kanyang mukha. Kuya, natukoy na ba ang pagkakakilanlan ng mga taong ito? Sino ang napakatapang at nangangahas na gumawa ng isang bagay kay Yumiko? Tanong ni Watanabe Fumiga na kunwaring galit. Nabura na ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito at hindi ko mahanap, pero kahit sino ang nasa likod ng mga eksena, tiyak na mahahanap ko sila. Sabi ni Watanabe Fumiya sa malamig na boses. Ang Watanabe Wena na iyon ay umiwas sa kanyang mga mata at mabilis na tumango. Oo, kailangan nating malaman, dahil maayos si Yumiko, makatitiyak ako na hindi ko iistorbahin ang aking kapatid. Umalis na ang bata. Paglabas niya sa bahay ni Watanabe Fumiya, sumigaw si Watanabe Fumiya sa kanyang anak na si Watanabe Taro, anong kalokohan ang ginagawa mo at sino ang hinahanap mo? Isang bangkos lang ng basura. Napagalitan si Bentaro, at napayuko lamang siya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagpadala ng napakaraming tao, ngunit sa huli ay hindi niya nahuli si Yumiko, ngunit pinatay. Ang lakas naman ni Yumiko, klarong-klaro pa, hindi na talaga kaya. Pare, siguro ang panig ni Yumiko ay protektado ng amo, kung hindi, hindi ito magiging ganito. Paliwanag ni Watanabe Taro. Ano ang ibig mong sabihin na naging maingat si Watanabe Fumiya at ipinadala ang master kay Yumiko? Bahagyang ipinikit ni Watanabe Fumishi ang kanyang mga mata. Oo, napansin ko siguro, kaya kailangan nating bilasan. Tumango si Watanabe Taro. Saglit na nag-isip si Watanabe Fumigan at pagkatapos ay nagsabi, puntahan mo si Kazuo Kowaguchi, gusto kong pag-usapan ito sa kanya. Pagkatapos ay umalis si Watanabe Taro upang tawagan si Kazuo Kowaguchi, at lumingon si Fumang Watanabe upang tingnan ang vilya ni Fumiya Watanabe, matalas ang kanyang mga mata, sandali, dito ako titira maya-maya. Zijing, isang medyo lumang tavern. Si David ay nakaupo sa mesa kasama si Humos, at sa harap nila ay isang lasing na mukhang matandang lalaki, na may hawak na pitchel sa kanyang kamay at patuloy na nagbubuhos ng alak sa kanyang bibig. Tumingin si David sa matanda at walang magawang sinabi, Master Hu, ito ba ang dati mong kaibigan? Tumango si Humazi, oo, siya iyon. Katulad niya, siya ay lasing na kasing-lasing at kasing-lasing ng kanyang buhay. Sinabi mo sa akin na siya ay napakalakas, mas malakas pa kaysa sa iyo. Kayong dalawa, ang isa malabog at ang isa ay matako, ay talagang mabuting magkaibigan. Sabi ni David sabay ngiti ng nakakaloko. Si Humazi ay may nalilitong hitsura din sa kanyang mukha. Humakbang siya at hinawakan ang pitchel ng matanda at sinabing, Lao Fan, napakaraming taon ka nang nasa isla, ganito ka na ba umiinom? Itinaas ni Lao Fan ang kanyang mga talukap at bahagyang ngumiti, ang buhay ay masyadong maikli, bakit hindi uminom at magsaya? Pagkatapos nito, humigop si Lao Fan, at ang alak sa kamay ni Humazen ay direktang sinipsip sa pitchel ni Lao Fan. Sa bibig. Nang makita ang eksenang ito, napagtanto ni David na hindi nagsisinungaling si Humazi, napakalakas ng matandang fan na ito. Dahil sa eksenang iyon ngayon lang, hindi naramdaman ni David ang kahit katiting na pagbabago sa aura sa katawan ni Lao Fan, ni kahit katiting na hininga. Ngunit ang alak sa pitchel ay maaaring maubos ang sarili at masipsip sa bibig ni Lao Fan. Pagkatapos uminom ng isang palayok ng alak, pinunasan ni Lao Fan ang kanyang bibig ng may kasiyahan at sinabi kay Humos, matandang Hu, kalimutan ang presyo ng alak. Nang si Hu. Narinig ito ni Mozzie, hinaplos niya ang kanyang balbas at galit na pinandilatan siya, I'm a big boy. Naglalakbay hanggang sa isla ng bansa para hanapin ka, mabuti kung hindi mo ako ay entertain, at hiniling mo pa sa akin na bigyan ka ng tip. Tumayo si David, handang pumunta sa checkout. Nang makita ito ni Lao Fan, agad siyang ngumiti, maraming salamat. Dahil nandito ka, magdadala ako ng dagdag na kaldero ng alak. Kabanata 1750. Pagkatapos sabihin ito, hiniling ni Lao Fan sa waiter na magdala ng isa pang pitchel ng alak, ngunit bahagyang ngumiti si David at inayos ang bayarin. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang stack ng pera at inilagay ito sa bar at sinabi sa waiter, ilagay mo ang pera dito, darating ang matandang Ginoo na ito upang uminom sa hinaharap, kaya hindi siya pinapayagang mangolekta ng pera. Okay. Tumingin ang waiter. Sa tambak na pera, dali-dali kong niligpit. Hahaha, ang nakababatang kapatid na lalaki ay may tapang at isang huwaran, at siya ay mas mahusay kaysa sa taong umuusig kay Lao Hua. Tara na, ihatid na kita sa bahay ko para maupo. Tumawa si Lao Fan at niyakap ang balikat ni David.
Tinitigan ni Humazi ang matandang fan, at pagkatapos ay lumabas ang ilang tao sa tavern. Nang palabas na silang tatlo sa pub, naramdaman ni David na may sumusunod sa kanya, ngunit nang lilingan na sana si David para tingnan kung sino iyon, marahang tinapik siya ng matandang fan sa balikat, huwag kang babalik. Nang makita ito ni David, nagkunwari siyang walang alam at nagpatuloy. Habang naglalakad hanggang sa isang liblib na lugar, huminto si Lao Fan, at ang kanyang orihinal na malabo na mga mata ay agad na lumiwanag. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Ang boses ni Lao Fan ay napakalambot, ngunit ito ay may napakalakas na lakas, at maririnig niya ito ng malinaw kahit na daan-daang metro ang pagitan nila. Nang marinig ko ang boses ni Lao Fan, nakita ko ang dalawang mandirigma na nakasuot ng samurai attire na lumabas mula sa likuran niya. Isang grupo ng mga bastard mula sa pamilya Watanabe, maglakas loob na sundan ako. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Lao Fan, at isang hindi nakikitang nakamamatay na aura ang agad na pumaligid sa dalawang samurai. Nang makita ito, ang dalawang mandirigma ay nanginginig sa takot at nagmamadaling lumuhad sa lupa. Fan, iligtas mo ang iyong buhay, hindi kami ng ahas na sundan ka, susundan namin ang taong ito. Itinuro ng dalawang mandirigma si David, ngunit si Lao Fan alam ko rin na ang mga taong ito ay hindi ng ahas na sundan siya. Kaibigan ko ang lalaking ito, bakit mo siya sinusundan? Tanong ni Lao Fan. Nagkatinginan ng dalawang samurai, ngunit walang nang ahas na magsalita. Humph! Malamig na bumantong hininga si Lao Fan, pagkatapos ay huminga ng kaunti, at nakita ang isang magaan na ambon na agad na bumabalot sa dalawang mandirigma. Ah! Napahiyaw sa sakit ang dalawang mandirigma. Fanye? Oo. Master natin yan, imbestigahan natin ang taong ito, dahil iniligtas niya ang panganay nating binibini, gustong malaman ng amo natin ang detalye ng taong ito. Hindi kinaya ng mandirigma ang sakit at nagmamadaling sinabi ito. Nang makita ito, bahagyang iwinagayway ni Lao Fan ang kanyang kamay, at ang sakit ng dalawang mandirigma ay agad na nawala, at lahat sila ay tumayo sa takot. Ngayon alam ko na kaibigan ko siya, bumalik ka at sundan mo ang batang iyon na si Watanabe Fumiya, huwag mong patulan ang ulo ng kaibigan ko. Malamig na sabi ni Lao Fan. Alam ko. Ang dalawang mandirigma mula sa pamilya Watanabe ang tumalikod at tumakas sa takot. Habang tumatakas ang dalawang mandirigma, gulat na napatingin sina David at Humazi sa matandang fan. Walang nakakaintindi sa kanila, si Lao Fan ay isang pabaya na matandang lasenggo, bakit natatakot sa kanya ang mga mandirigma ng pamilya Watanabe? Tinatawag din na Fanye. Hindi ba't ang pamilyang Watanabe ang pinakamalaking pamilya sa buong Zijing, at walang nang ahas na guluhin ito? Ngayon, sa ganitong sitwasyon, tila ang mga tao ng pamilya Watanabe ay hindi nang ahas na pukawin si Lao Fan. Matandang tagahanga, ano ang sitwasyon? Ang mga mandirigma ng pamilyang Watanabe, paano kanila tinatawag na Master Fan, at bakit sila natatakot sa iyo ng labis? Naguguluhang tanong ni Humazi. Dahil alam nila na kapag inisin nila ako, papatayin ko sila. Bahagyang ngumiti si Lao Fan. May iba pang gustong itanong si Humazi, ngunit pinutol siya ni Lao Fan, okay, pag-usapan natin ito pag-uwi natin. Sinundan ni Humazi si David at lumakad kasama si Lao Fan ng mahigit kalahating oras bago nakarating sa labas. Nayon. Ang nayong ito ay mukhang tahimik at payapa, at ang bahay ni Lao Fan ay nasa loob ng nayon. Ito ay isang napaka-sira-sira na bahay na gawa sa kahoy. Sinundan ni David si Humazi sa kahoy na bahay at hindi niya maiwasang mabigla sa pagiging simple ng bahay na gawa sa kahoy. Walang maayos na muwebel sa silid, ngunit may kaunting bote ng alak. Lao Fan? Dito ka ba nakatira? It's not better than a doghouse. Anong klaseng trabaho ang ginagawa mo sa isang isla na bansa? Ni hindi mo mapakain ang sarili mo. Hindi napigilan ni Humazi na mapabuntong hininga. Laking gulat din ni David. Ayon sa lakas ni Lao Fan, hindi dapat ganito. Hoy, ang hirap magnegosyo ngayon, walang paraan. Napabuntong hininga si Lao Fan. Anong negosyo ang ginagawa mo? Tanong ni Humazi. Trabaho sa pagpatay. Mahinang sabi ni Lao Fan. Tangkang pagpatay. Hindi naintindihan ni Humazi sandali. Gayunpaman, nag-react si David at mabilis na sinabi, mamamatay ka ba? Hindi ito itinago ni Lao Fan at walang pag-aalinlangan na tumango. You're a killer and you've come this far. With your power, no one is looking to kill you. Nakita ni Humazi na si Lao Fan ay sobrang nalilito na ito ay tiyak na isang mamamatay tao na hakbang, at walang naghahanap sa kanya.
Umiling si Lao Fan, hindi dahil walang naghahanap nito, hindi ko ito mahanap. Si David at Humazi ay natigilan sa mga salita ni Lao Fan. Hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ni Lao Fan. Hindi mo ba mahanap? Magkano ang pumatay ng tao? Hindi mo ba mahanap? Curious na tanong ni Humazi. 10 bilyong dolyar. Casual na sabi ni Lao Fan. Sa pagkakataong ito, natigilan sina David at Humazi. 10 bilyong dolyar para pumatay ng tao. No wonder walang naghahanap nito. Naabot mo na ang puntong ito at nagbabayad ka pa rin ng 10 bilyong dolyar. Sino ang hanggal na naghahanap sa iyo, hindi ba pwedeng mas mura at pagbutihin mo muna ang iyong kalagayan? Hindi maintindihan ni Humazi, ang matandang fan na ito ay may mga problema sa pagkain at pag-inom, at naglakas loob pa siyang magbukas ng kabayaran na 10 bilyong dolyar. Maaari kang kumain o uminom, ngunit ang presyo ay hindi mababago, kung hindi, mawawala ang aking halaga. Sabi ni Lao Fan sa napakagandang estilo. Ang pangungusap na ito ay hindi nakapagsalita kay Humaz, ngunit nagtanong si David ng kakaiba, ang mandirigman ng pamilya Watanabe, bakit ka natatakot sa iyo, dahil ba ito sa gantimpala ng 10 bilyong dolyar? Siyempre hindi. Dahil pinatay ko ang lahat ng mga pumatay sa Zijing para magnegosyo, kaya ang mga taong ito ay labis na natatakot sa akin. Walang mamamatay sa Zijing ngayon, at walang naghahanap sa akin. Walang magawang sabi ni Lao Fan. Nagulat lahat sina Humazi at David nang marinig na pinatay ni Lao Fan ang buong Zijing para sa kapakanan ng killer business. Ang ganitong bagong kakayahan sa paggalaw, tinatayang ang matandang fan na ito lang ang makakaisip nito. Para sa kapakanan ng kanyang sariling boses, pinatay niya ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Lubos na hinangaan ni David si Lao Fan, habang si Humazi ay tumingin kay Lao Fan na walang imek na ekspresyon. Old fan, pwede mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa pamilya Watanabe? I'm here this time because of the Watanabe family. Tanong ni David kay Lao Fan. Pumunta siya sa pamilya Watanabe. Medyo nagulat si Lao Fan. Nagmamadaling nagpaliwanag at inulit ni Humazi ang mga reklamo ni David sa pamilya Watanabe. Sa sandaling marinig ito ni Lao Fan, naunawaan niya at dahan-daang sinabi, para mabili ako ng alak, sasabihin ko sa iyo ang mga sikreto na hindi mo alam. Nagsalita si Lao Fan, sinundan ni David si Humaria. Habang naririnig ko ito, mas lalo akong natakot. Lumalabas na ang pamilyang Watanabe ay maaaring maging isa sa pinakamagagandang pamilya sa isla na bansa, at maaari ding maging pinakamalaking pamilya sa kanlurang suburb, na lubos na salamat sa dambana sa likod ng pamilyang Watanabe. Dapat mong malaman na sa isla na bansa, lahat ay naniniwala sa mga dambana at kahit na nag-aalay ng kanilang buhay para sa mga huwad na Diyos. Ang presidente ng Chizuru Shrine, sa likod ng pamilya Watanabe, ay nabalitaan na nakaligtas sa Shinto conversion ng mga sinaunang Diyos at Espiritu. Parang reincarnate. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.